Tahimik ang gabi sa isang liblib na baryo sa bundok ng San Felipe. Ang hangin ay malamig at tila may dalang bulong mula sa kabubatan. Sa bawat kaluskos ng dahon at langit-ngit ng sanga, may bumabalot na takot sa puso ng mga naninirahan. Ilang linggo na kasing sunod-sunod ang misteryosong pagkawala ng mga hayop at ng ilang tao. Walang nakakakita, walang nakakaramdam, pero bigla na lang silang nawawala, parang bula. Ang sabi ng matatanda, may aswang na gumagala sa gabi. Ngunit sa likod ng takot, may isang kwento ng kababalaghan na unti-unting nabubunyag, ang kwento ng isang mahiwagang ermitanyo at ng kanyang nagliliwanag na punyal. Ang pangalan niya ay Lolo Sisto, isang matandang kilala sa buong baryo bilang tagapagtakda ng hangganan. Walang pumupunta sa kanyang dampa sa gubat, maliban na lang kung may matinding pangangailangan. Tahimik siya, tila ba laging may iniisip, at palaging may daladalang kahoy na kahon na hindi niya kailanman binubuksan. Sinasabing dati raw siyang albularyo, ngunit tumigil na siya sa panggagamot matapos ang isang trahedyang hindi pa rin malinaw sa lahat hanggang ngayon. Ang alam lang ng mga tao, may mabigat siyang pinapasan, at may lihim siyang hindi pa handang ibunyad. Isang araw, lumapit sa kanya si Andres, isang binatilyong bagong salta mula sa Maynila na napilitang manirahan sa baryo matapos ang pagkamatay ng kanyang ina. Hindi siya naniniwala sa aswang o anumang kababalaghan. Para sa kanya, puro kwentong panakot lang ito ng mga matatanda. Pero isang gabi, habang pauwi siya mula sa Nyogan, may nakita siyang kakaibang nilalang na palingalinga sa gilid ng kagubatan. Mabibilis ang galaw nito, parang hayop pero may anyong tao. Nang tumingin ito sa kanya, ramdam niya agad ang matinding lamig at biglang pagbigat ng kanyang katawan. Muntik na siyang mawalan ng malay. Agad siyang pinuntahan ni Lolo Sisto kinabukasan. Hindi niya alam kung paano siya nalaman ng matanda, pero sa unang pagkakataon, binuksan ni Lolo Sisto ang kanyang kahon sa harap niya. Doon lumitaw ang isang punyal na hindi karaniwang sandata, liwanag ang bumabalot dito, at tila ba may sariling buhay. Ito ang tanging panangga natin laban sa dilim, sabi ni Lolo Sisto. Pero hindi ito basta sandatang pwedeng gamitin. Kailangan mong malaman kung sino ka muna at kung ano ang kaya mong harapin. Mula noon, isinama ni Lolo Sisto si Andres sa kanyang paglalakbay sa gubat tuwing gabi. Tinuruan siya ng mga orasyon, ng mga dasal na pananggalang, at ng kasaysayan ng punyal. Ang punyal pala ay isang banal na pamana mula pa sa mga sinaunang albularyo, isang sandatang pinili ng liwanag para labanan ang mga nilalang ng dilim. Ngunit ang tanong, bakit ito pinakita kay Andres? At anong koneksyon niya sa ermitanyo? Habang lumalalim ang gabi, mas lalo ring lumalalim ang mga sikreto. Unti-unting napagtatanto ni Andres na ang mga kwento tungkol sa aswang ay totoo. Hindi lang sila totoo, mas malapit pa sila kaysa sa inaakala niya. May itinatagong lihim ang kanyang pamilya, at ang pagkamatay ng kanyang ina ay maaaring hindi aksidente. Ang gabi ng mga pangyayaring ito, nagsilbing simula ng isang digmaan na matagal nang binabaliwala ng mga tao, ang digmaan ng liwanag at dilim. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na hindi pa rin nasasagot, sino ang tunay na nilalang sa likod ng mga pagdukot? At sapat ba ang liwanag ng punyal para pigilan ang paparating na kadiliman? Hindi pa alam ni Andres, pero ang susunod na gabi ay magbabago sa buhay niya magpakailanman. Hindi makatulog si Andres ng gabing iyon. Paulit-ulit sa isipan niya ang liwanag ng punyal, ang malamig na tingin ng nilalang sa kabubatan, at ang kakaibang bigat ng mga salitang binitiwan ni Lolo Sisto. Kailangan mong malaman kung sino ka muna. Ano ang ibig niyang sabihin? Bakit parang may alam ang matanda na hindi pa niya sinasabi? At bakit pakiramdam niya may kinalaman siya sa lahat ng ito? Kinabukasan,
Habang abala ang mga tao sa baryo sa kani-kanilang gawain, tahimik na pumunta si Andres sa gubat, bitbit ang isang maliit na bag na may lamang tinapay, tubig, at ang itim na kwintas na naiwan ng kanyang ina bago ito namatay. Hindi niya alam kung saan siya patutungo, pero pakiramdam niya'y may kailangang siyang matuklasan. Hindi na rin siya natatakot gaya ng dati. Sa halip, may bumabalot na kuryosidad at isang uri ng tapang na hindi niya maipaliwanag. Para bang may tumatawag sa kanya mula sa kailaliman ng gubat. Habang lumalalim siya sa kakahuyan, napansin niyang tila may kakaibang katahimikan. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon o kaluskos ng mga insekto. Ang paligid ay parang nakikiramdam. May bahagi ng kagubatan na tila mas madilim kaysa sa iba, kahit tirik ang araw. Doon siya huminto. Sa ilalim ng isang matandang puno ng balete, nakita niya ang isang lumang batong may ukit, mga simbolo na hindi niya maintindihan, pero parang pamilyar. Nang hipuin niya ito, biglang sumakit ang ulo niya, at parang may mga alaala ng hindi kanya ang sumulpot sa isipan niya. Mga sigaw. Isang babae na umiiyak. Isang matandang lalaki na may hawak ding punyal na nagliliwanag. At isang nilalang na may mga mata na pulang-pula, tumatawa sa gitna ng apoy. Hindi niya alam kung anong nangyayari, pero bago pa man niya maintindihan ang lahat, may malamig na kamay na biglang humawak sa balikat niya. Paglingon niya si Lolo Sisto. Hindi ka pa handa, Anya. Ang balete ay tagapag-ingat ng mga alaala. Hindi mo dapat ginalaw yan ng mag-isa. Dinala siya pabalik sa kanyang dampa, at doon sa ilalim ng liwanag ng punyal, muling nagsalita ang matanda. May dugo ka ng mga bantay. Hindi ko inaasahan na ikaw pala ang susunod, Andres. Pero ngayon, wala nang atrasan. Napag-alaman ni Andres na ang kanyang ina ay isa sa mga huling tagapangalaga ng punyal. Isa siyang albularyang pinili ng liwanag, pero pinili nitong manahimik matapos makalaban ang isang makapangyarihang aswang, ang parehong nilalang na pinaniniwala ang bumalik ngayon sa baryo. Ang punyal, na dapat ay nailibing na kasama ng kanyang ina, ay pinasa kay Lolo Sisto bilang tagapangalaga. Ngunit ang punyal ay may sariling kalooban, at ito ay muling nagliwanag sa presensya ni Andres. Mas lalo siyang naging bahagi ng lihim na mundong pilit ikinukubli ng mga matatanda. Ipinakilala siya ni Lolo Sisto sa ibang kasapi ng sinaunang samahan ng mga tagapangalaga, mga itinatagong albularyo, hilot, at bantay na patuloy na lumalaban sa dilim. Isa sa kanila si Aling Rosa, isang bulag na babae na may kakayahang makita ang hinaharap gamit ang kanyang panaginip. Sabi niya, ikaw ang susi, Andres. Pero hindi lahat ng susi ay dapat gamitin. Dahil minsan, ang pagbubukas ng isang pinto ay pag-anyaya rin sa anino. Habang lumilipas ang mga araw, mas lumalakas ang presensya ng nilalang. Sunod-sunod ang pagkawala. Ang mga hayop ay natatagpo ang wala ng dugo, at ang mga bata sa baryo ay nagsisimulang magbanggit ng matangkad na lalaki sa bubungan sa kanilang mga panaginip. Ngunit ang mas nakakakilabot, ang matandang pulubi sa baryo, na palaging tahimik, ay bigla na lang sumigaw ng walang patumanggang mga salita sa gitna ng plaza, bumalik na siya. Wala na tayong ligtas. Habang pinagmamasdan ito ni Andres mula sa malayo, napansin niyang dumugo ang kanyang palad at ang punyal, na nasa lalagyan sa kanyang bag, ay muling nagliwanag ng kusa. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit siya biglang tinatawag ng liwanag sa mga oras ng panganib? At sino nga ba talaga ang nilalang na yon, at anong koneksyon nito sa kanyang ina? Sa isang iglap, parang nabuksan ang isang pinto sa isang mas malalim na mundo. At ngayong narito na siya, wala na siyang ibang magagawa kundi ang harapin ang dilim na matagal nang nakatago sa anino ng kagubatan. Ngunit sapat ba ang liwanag ng punyal?
O baka may mga lihim pang hindi pa niya kayang tanggapin. Muling bumalot ang gabi sa buong San Felipe. At sa bawat aninong gumagalaw sa ilalim ng buwan, alam ni Andres, hindi siya nag-iisa. Pero kung kaalyado o kalaban ang mga ito, iyon ang hindi pa niya alam. Mula noong muling lumiwanag ang punyal, hindi na naging tahimik ang gabi kay Andres. Kahit anong pilit niyang ipikit ang mga mata, nananatili sa isipan niya ang mga mata ng nilalang, ang mga sigaw ng pulubi, at ang mga aninong tila gumagalaw sa dilim. Lalo na kapag tumatahimik ang paligid, may maririnig siyang tila mahinang bulong sa hangin, hindi niya maintindihan ang sinasabi, pero malinaw ang pakay nito, takutin siya. Samantala, sa kabilang bahagi ng baryo, may ibang pangyayari ring hindi napapansin ng karamihan. Si Tomas, isang magsasakang malapit sa pamilya ni Andres, ay nagsimulang makaranas ng kakaibang sakit. Hindi ito pangkaraniwang lagnat. Tuwing gabi, nanginginig siya't hindi makapagsalita, at may mga sugat na kusang lumalabas sa balat niya na parang sinunog. Lumapit ang asawa niya kay Lolo Sisto, ngunit kahit ang matanday nag-alinlangan. May sumpang gumising, sabi niya habang pinagmamasdan ang katawan ni Tomas. At mukhang hindi lang isa ang pinagmulan ng dilim na ito. Kasabay ng paglala ng kalagayan ni Tomas, lalong nagiging marahas ang kilos ng mga hayop sa paligid. May mga alagang manok na bigla na lang naglalabasan ang mga mata, at ang mga aso'y kumakahol ng walang tigil sa direksyong papunta sa kabubatan. Napapansin ng mga tao ang kakaiba, pero pinipilit nilang ipikit ang mata. Ayaw nilang tanggapin na may kinikilos ang mga kwento ng matatanda, na muling nagigising ang mga aswang. Sa gitna ng kaguluhan, si Andres ay unti-unting nagbabago. Hindi lang sa kilos, kundi sa pakiramdam. Sa tuwing hawak niya ang punyal, parang may bumubulong din sa kanya. Hindi ito masama, pero hindi rin ito basta mabuti. Parang tinatawag siya ng isang lakas na hindi niya palubos na nauunawaan. Si Lolo Sisto ay patuloy sa pagtuturo sa kanya ng mga sinaunang karunungan, mga dasal, orasyon, at mga lihim ng mga tagapangalaga ng liwanag. Ngunit kahit gaano karami ang kanyang natutunan, ramdam niya may kulang pa rin. Parang may bahagi ng kanyang pagkatao na hindi pa niya natutuklasan. Isang gabi, habang nagbabantay siya kasama si Lolo Sisto sa gilid ng kabubatan, may narinig silang ungol, hindi hayop, hindi tao. Paglapit nila, nakita nila si Maria, ang batang kapatid ni Tomas, na gumagapang palabas ng kakahuyan. Puno ng gasgas ang katawan nito at wala sa sarili. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga salitang, nakita ko siya, nang tanungin kung sino, hindi siya sumagot. Ngunit nang hawakan ni Andres ang punyal, biglang sumigaw ang bata at tinuro siya. Ikaw ang hinahanap niya. Nagkatinginan si Andres at si Lolo Sisto. Hindi na ito basta panaginip. May koneksyon ang nilalang sa kanya. At mukhang hindi lang ito simpleng banta, personal na ito. Nagsimulang magtanong si Andres tungkol sa kanyang ama. Hindi niya ito kailanman nakilala, at ang kanyang ina ay palaging umiiwas kapag ito ang napag-uusapan. Ngunit nang muling dalawin niya ang lumang bahay na tinirhan nila bago mamatay ang kanyang ina, may natagpuan siyang kahon sa ilalim ng sahig. Nasa loob nito ang mga lumang sulat, isang itim na balabal, at isang litrato ng lalaking may matalim na mata, may kakaibang marka sa leeg. Dinala niya ito kay Aling Rosa, at agad nitong kinilabutan. Hindi yan tao, anak. Isa siyang nilalang na dati mong ama. Nagulat si Andres. Hindi niya alam kung paano tatanggapin yon. Paano naging aswang ang ama ko? Tanong niya. Ngunit hindi ito sinagot ni Aling Rosa. Sa halip, sinabi niyang, minsan, may pusong nahahati. At minsan, ang liwanag ay isinisilang sa gitna ng kadiliman.
Habang dumarami ang tanong, mas dumarami rin ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. May mga bangkay ng hayop na natatagpuan na may simbolong nakaukit sa balat, pareho ng nakita ni Andres sa ilalim ng balete. Si Tomas ay nawawala na, at ang kanyang bahay ay puno ng bakas ng dugong hindi sa kanya. Nagsimula nang umalis ang ibang taga-baryo, dala ang takot na baka sila na ang sumunod. Ngunit si Andres, sa kabila ng lahat, ay nanatili. Hindi lang dahil sa utos ni Lolo Sisto, kundi dahil sa sarili niyang tanong, sino siya? At kung kalahati ng kanyang dugo ay kadiliman, kaya ba niyang labanan ang sarili niyang anino? Sa gitna ng kagubatan, muling lumiwanag ang punyal, mas maliwanag kaysa dati. At sa di kalayuan, isang pares ng mata ang nagmamasid sa kanya, naghihintay ng tamang oras. Ang gabi ng pagdapo ng buwan sa ibabaw ng mga puno ng balete, ay tila pinapalakas ang mga kabog ng puso ni Andres. Habang ang punyal na hawak niya ay muling nagliliwanag, parang tinatawag siya nito, para bang hinihintay na siya'y magdesisyon, ang mga susunod na hakbang ay may katumbas na panganib. Ang mga alinggaw ng kanyang ina, ang lihim ng kanyang ama, at ang mga banta ng nilalang sa kagubatan ay nagsanib, at ngayon, sa oras ng pagpili, tanging siya lamang ang may kakayahang magtakda ng kapalaran ng buong baryo. Sa mga nakaraang araw, nagiging mas agresibo ang mga nilalang. Ang mga hayop ay nawawala pa rin, ngunit ang mga tao, na dating nag-aalangan, ay nagsimulang magsalita. Walang gabing hindi naririnig ang mga sigaw mula sa mga kabahayan, mga takot na nararamdaman ng bawat isa. Si Lolo Sisto, bagamat patuloy ang paggabay kay Andres, ay nagiging mas tahimik. Madalas siyang gumugol ng oras sa dampa, tila abala sa pagsasaliksik, ngunit si Andres ay hindi pinapayagan na makita ang anumang aklat o kasulatan na hawak nito. Si Aling Rosa, na nakapagbigay ng mga sagot tungkol sa kanyang ina at ama, ay nagbigay ng isang babala. Ang dugo mo, Andres, ay hindi basta dugo ng isang tagapangalaga. Ang ama mo, siya ay isa sa mga unang nagbukas ng daan sa pagitan ng ating mundo at ng dilim. Ang pusong nahati, gaya ng sinabi ko sa iyo, ay gumugol ng maraming taon upang muling magbalik sa ating mga landas. Habang ang gabi ng paghihirap ay patuloy na gumugol ng oras, nararamdaman ni Andres na lalapit siya sa isang desisyon na hindi na mababawi. Puno ng takot, ngunit may mga pagnanasa at tanong na hindi kayang itago. Sa loob ng kanyang dibdib, naglalaban ang liwanag at dilim, at habang binabaybay niya ang landas na tinatahak ng mga tagapangalaga, ang tanong na nagsisilbing pamatay ng katahimikan ay, kaya ba niyang labanan ang sariling anino? Ang mga alinggaw ng dilim ay naging mas malinaw, at isang gabi, habang ang hangin ay humihiwalay sa mga sanga ng puno, nagpunta siya sa ilalim ng balete, kung saan unang naglaho ang mga alaala. Sa bawat hakbang niya, naramdaman niyang ang kagubatan ay nagsasagawa ng mga paanyaya, mga anino ng mga nilalang na hindi niya nakikita, ngunit ramdam ang kanilang presensya. Hindi siya mag-isa at siya'y hindi iniiwasan. Malapit na. Biglang may naramdaman siyang malamig na hangin na dumaan sa kanyang mukha, at sa isang kisap mata, narinig niya ang mga mahihinang hakbang mula sa likuran. Lumingon siya at nakita si Lolo Sisto na may hawak na isang itim na sanga, isang mahahabang itim na mga dahon na nakapagpapagalaw sa kanyang katawan. Ang oras ay dumating na, sabi ni Lolo Sisto, ang kanyang boses na puno ng pangungulila. Ang dilim ay matagal nang dumating, Andres. At ikaw ang susi na magbubukas ng huling pinto. Hindi pa nakakapagsalita si Andres nang muling dumaan ang hangin. Mula sa isang gilid ng kagubatan, isang malakas na tunog ng mga sanga na nagkaputol ang umabot sa kanilang pandinig. Kasunod ng ingay ay ang isang napakabigat na amoy, isang matamis na amoy ng dugo na tila pumasok sa bawat himaymay ng katawan ni Andres. Siya ang dahilan ng lahat, sabi ni Lolo Sisto,
Ngunit sa halip na magpatuloy, napansin ni Andres na may kakaibang liwanag na nagsimulang magbukas mula sa malalim na bahagi ng gubat. Isang kulay na hindi matukoy, at mula rito, nagsimulang magtagpo ang mga aninong may anyo ng mga nilalang. Ang bawat isa sa kanila ay may mga matang nag-aapoy, at naramdaman ni Andres ang kilig sa kanyang katawan na parang may sariling buhay ang kanyang puso. Ang ama mo, muling bumulong si Lolo Sisto, siya ay bumalik upang kunin ang kanyang pagmamay-ari. Ang punyal ay para sa kanya, ngunit ikaw ang magiging tagapagtanggol. Habang patuloy ang pagdapo ng liwanag at kadiliman, naramdaman ni Andres na ang lahat ng ito ay hindi lamang isang laro. Ang kanyang ama, ang nilalang na tinatawag nilang iaswang ng mga anino, ay buhay pa, at ang oras ng kanilang pagtutuos ay malapit na. Ang punyal na hawak niya ay hindi lamang armas, kundi isang saksi sa isang digmaan na matagal nang nawawala sa kanilang mundo. Sa kabila ng lahat ng takot at lungkot, isang huling sigaw ang bumasag sa dilim. Hindi ko kayang magtagumpay mag-isa, ang narinig niyang sinasabi ni Lolo Sisto. Ngunit ikaw ang susunod na tagapangalaga. Ang mga aninong nagsisilbing harang ay lumapit ng mabilis, at si Andres, hawak ang punyal, ay nagtapos ng isang desisyon. Ngayon, tanging siya na lamang ang humaharap sa kanilang pinakamabigat na pagpili. Ang tanong, kaya ba niyang labanan ang kadiliman ng kanyang sariling dugo? Habang hawak ni Andres ang punyal, isang matinding kilig ang dumaloy mula sa kanyang kamay. Hindi ito basta isang armas. Sa mga oras na ito, nagiging isang bahagi siya ng makapangyarihang kasaysayan ng mga tagapangalaga at ang lihim ng kabubatan. Ngunit may isa pang bahagi ng kwento na hindi pa natutuklasan, isang lihim na hindi kayang ipaliwanag ni Lolo Sisto. Ang lahat ng itinuro sa kanya ay may kulang, at habang dumarami ang mga nilalang sa paligid nila, ramdam ni Andres na ang mga sagot ay malapit na, ngunit ang mga tanong ay lalong naging mas komplikado. Sa isang iglap, biglang nagbago ang paligid. Ang liwanag mula sa punyal ay hindi na kasing lakas ng dati. Sa halip, nagkaroon ito ng mga anino, mga hugis na naglalakbay sa bawat sulok ng kabubatan. Parang may isang bagay na nagbabalik loob, ngunit hindi ito isang puwersang mabuti. Sa bawat hakbang ni Andres, ang bawat anino ay tila lumalapit, ngunit may isang pader na humadlang sa kanilang daan. Hindi mo pa nakikilala ang buong katotohanan, bumulong si Lolo Sisto, na ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Andres, may mas malalim pang lihim ang iyong ama, at ang punyal ay hindi lang tagapagtanggol. May isang parte ng kanyang kaluluwa na nagbabalik, isang kaluluwang wala ng kaligtasan. Nagulat si Andres. Hindi pa siya handa para sa narinig niya. Ano ibig mong sabihin, Lolo? Tanong niya, ang tinig ay puno ng takot at pagkalito. Nag-isang hakbang si Lolo Sisto palapit sa kanya, at ang kanyang kamay ay dahan-dahang hinaplos ang katawan ng punyal. Ang punyal ay hindi nagmula sa ating mundo, Andres. Isang kagubatan ng mga aswang ang pinagkukunan nito. Ang tunay na halaga ng punyal ay hindi ang pagtatanggol, kundi ang pagbabalik ng kaluluwa ng mga nilalang. At iyong ama siya ay isang bahagi ng madilim na kasaysayan na hindi pa natin kayang labanan. Agad na pumintig ang puso ni Andres. Ang mga tanong na unti-unting sumulpot sa kanyang isipan ay naging mas masalimuot. Kung ang ama niya nga ay aswang, at ang punyal ay may koneksyon sa pagbalik ng mga kaluluwa, ano ang papel niya sa lahat ng ito? Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang malakas na sigaw ang gumimbal sa kanilang paligid. Isang nilalang na mas malaki at mas matalim kaysa sa dati ang lumabas mula sa dilim. Hindi ito katulad ng mga nilalang na nakita ni Andres sa nakaraan. Ito ay may mga pangil na kasing haba ng mga espada, at ang mga mata nito ay pulang-pula, puno ng galit at puot.
Ang punyal na hawak mo, Andres, ang nilalang ay nagsalita ng malalim na boses, ay isang susi para sa iyong ama. At sa kanya, ikaw ay isang alay lamang. Sa hindi inaasahang paraan, napansin ni Andres na ang nilalang na ito ay may mga galos sa katawan, mga galos na naglalaman ng mga simbolo na parang mga markang nakaukit sa balat ng kanyang ina. Ang pagdapo ng liwanag mula sa punyal ay nagbukas ng isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Hindi mo pa natutuklasan ang pinakamahalagang bahagi ng iyong paglalakbay, patuloy ng nilalang. Ang iyong ama at ikaw pareho kayong isinumpa sa isang landas na walang katapusan. Ang punyal na hawak mo ay hindi lamang upang ipagtanggol ang mundo mula sa dilim. Ito ay upang ipasa ang sumpa na ipinasa sa iyo ng iyong ama. Isa kang tagapamagitan, at ikaw lang ang makakapagpili kung paano magtatapos ang kwentong ito. Si Lolo Sisto ay tinitigan ang nilalang, at ang kanyang boses ay nagbago, mukhang nagdadalawang isip. Hindi ko inasahan na siya ang babangon. Ang panganib ay mas malaki kaysa sa iniisip natin. Si Andres ay hindi lang tagapangalaga. Siya ay magiging susi sa kapalaran ng lahat. Bago pa makapagsalita si Andres, muling nagsalita ang nilalang. Ang ama mo, Andres, ay hindi isang ordinaryong aswang. Siya ay isa sa mga unang nilalang na ipinanganak mula sa kagubatan ng dilim. Ang punyal na hawak mo ay isang pagkakakilanlan na itinago sa matagal na panahon, ngunit ang oras ay dumating na. At sa bawat hakbang mo, isang bahagi ng iyong ama ay muling mabubuhay. Isang malamig na puwersa ang bumalot sa katawan ni Andres, at ang punyal na hawak niya ay kumikislap ng mas maliwanag, ngunit hindi ito nagdulot ng liwanag, bagkus, isang anino ang pumalibot sa kanyang katawan, nagiging mas matindi at mas madilim. Ang mga mata ng nilalang ay naglalabasan ng higit na galit, at sa kanyang mga bibig, ang mga salitang ito ay nagsalita, ito na ang oras. At sa pagtatapos ng gabing ito, makikilala mo kung sino ka talaga. Ang lahat ng nangyayari ay parabang nagaganap sa isang mabigat na paghinga, ang bawat sandali ay mas matindi kaysa sa nakaraan. Ngunit si Andres, sa kabila ng takot, ay nagsimulang mag-isip. Ang punyal na hawak niya ay hindi lang isang armas, kundi isang tanda ng isang bagong buhay na magbabalik, at ang dilim na nag-aabang sa bawat hakbang ay maaaring hindi lang isang kalaban, kundi ang kanyang tadhana. Habang ang nilalang ay patuloy sa paglapit, naramdaman ni Andres na wala na siyang ibang magagawa kundi harapin ang pinagmulan ng kanyang kapalaran. Ang punyal ay nagsimula muling magningning, ngunit ngayon, mas matindi ang liwanag. Ang mga mata ni Andres ay kumikislap sa dilim, ngunit hindi ito liwanag ng kaligtasan. Sa halip, ang punyal na hawak niya ay naglalabas ng isang puwersang hindi niya kayang kontrolin. Ang bawat sigaw ng nilalang sa kanyang harapan ay tila kumikilos sa bawat kalamnan ng kanyang katawan. Ang mga aninong lumalapit sa kanya ay tila nagsasabi ng mga lihim na matagal nang tinago, at habang ang nilalang na tumayo sa kanyang harapan ay patuloy na gumagalaw, hindi na niya kayang umiwas pa. Ang iyong ama, sabi ng nilalang, ay hindi isang nilalang ng dilim. Siya ay isang sakripisyo. Isang alay para sa mas malalim na kapangyarihan. At ikaw, Andres, ikaw ang susi na magpapatuloy sa sumpa. Sa mga salitang iyon, parang sumabog ang mga alaala sa isipan ni Andres. Ang kanyang ama, na inaakala niyang isang aswang, ay hindi lamang isang nilalang na isinumpa ng dilim. Siya ay isang tagapagtanggol. Isang taong nagbuwis ng buhay upang protektahan ang kalikasan at ang buong baryo. Ang punyal na hawak ni Andres ay hindi isang simpleng armas. Ito ay isang simbolo ng sakripisyo, isang kasunduan na ipinasa sa kanya. Hindi siya lamang isang tagapangalaga, siya ang huling linya ng depensa, laban sa mas malalim na panganib na umaabot mula sa mga nilalang ng dilim.
Mabilis na pumasok sa isip ni Andres ang mga sinasabi ni Lolo Sisto, ang punyal ay isang susi. Hindi lang ng kaligtasan, kundi ng pagtatapos ng 100 taon na laban sa dilim. Biglang sumabog ang liwanag mula sa punyal. Hindi na ito ordinaryong liwanag. Ang bawat kislap ay nagiging isang puwersa na bumabalot sa buong kabubatan. Ang mga anino na nakapaligid kay Andres ay nagsimulang maglaho, ngunit hindi sila basta nawala. Ang mga nilalang ay nagsimulang magbago-bago, at isa-isa, nagbabalik sa kanilang orihinal na anyo, mga tao, mga alaga, at mga nilalang na pinili ang kadiliman bilang kanilang tahanan. Lahat sila ay bumangon mula sa pinagmulan ng kaharian ng dilim, at sa isang iglap, sumabog ang kapangyarihan ng punyal sa kabila ng kanilang pagtatangkang kontrolin ito. Si Andres ay hindi na nagdalawang isip. Hawak ang punyal, naglakad siya patungo sa harapan ng nilalang na sumasalungat sa kanya. Hindi ko na kailangang matakot, ang sabi niya sa sarili. Hindi ako ang magiging alay. Ako ang magiging tagapagtanggol. Ngunit sa isang malakas na tunog ng hangin, ang nilalang ay nagsimulang magbago. Mula sa pagiging isang matalim na nilalang, naging isang anyo ng isang tao. Ang itsura ng isang matandang lalaki, ang ama ni Andres. Ang mukha nito ay puno ng panghihinayang, at ang mga mata nito ay naglalaman ng isang lihim na matagal nang itinagong katotohanan. Patawarin mo ako, anak, ang sinabi ng nilalang na ngayon ay ang ama ni Andres. Ang lahat ng ito ay hindi mo dapat maranasan. Ngunit ang iyong tadhana ay hindi mo na kayang takasan. Ang punyal na hawak mo ay isang pahiwatig na ikaw ang huling tagapangalaga ng mga lihim ng kabubatan. Bakit hindi mo ako pinili na malaman ito? Ang tanong ni Andres, ang mga mata ay puno ng puot at kalungkutan. Bakit ako naging bahagi ng mga kasaysayan na ito? Kung hindi ako handa, hindi mo kayang makita ang buong katotohanan noon, sagot ng ama. Ngunit ang oras ay dumating na, Andres. Ikaw ang tagapagtanggol na magtatapos sa sumpa. Hindi kita pinili upang makapaghiganti. Pinili kita upang ipagtanggol ang iyong buhay at ang mga buhay ng mga hindi nakakaalam ng dilim na ito. Habang binabaybay ni Andres ang matinding kaguluhan sa loob ng kanyang puso, isang pabalik na tunog ang dumating mula sa kalangitan. Isang huni ng ibon na nagmumula sa likuran ng kabubatan. At doon, sa pinakakilalang bahagi ng lahat ng kanilang laban, natuklasan ni Andres na hindi siya ang tanging tagapangalaga. Si Lolo Sisto, ang naisip ni Andres, nang magpahangin sa kanyang isipan ang mga pahiwatig na hindi pa niya naisip noon. Siya ang unang tagapagtanggol. Ang sakripisyo ay hindi lamang para sa akin. Siya ang unang nagbukas ng pinto para sa amin. Siya ang nagtago ng mga lihim. Paglingon ni Andres, nakita niyang si Lolo Sisto ay nakatayo sa likuran ng ama. Ang kanyang mga kamay ay magaan na hawak ang isang bagong punyal, may mas malalim na sinumpaang lihim. Hindi ka mag-isa, Andres, sinabi ni Lolo Sisto, ang mga mata ay puno ng malupit na kabiguan. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. At ako ang huling guro na magbabayad ng huling sakripisyo. Bago pa makapagsalita si Andres, isang malupit na tunog ng pagyanig ang umabot sa buong kabubatan. Ang lahat ng nilalang ay lumapit, ngunit sa isang saglit, ang punyal na hawak ni Andres ay naglabas ng liwanag na hindi mapaliwanag. Ang mga mata ng mga nilalang ay napuno ng takot, at sa ilalim ng punyal, ang kabubatan ay nagsimulang magbago. Sa mga sandaling iyon, si Andres ay hindi lamang isang tagapangalaga ng mga lihim ng kabubatan. Siya na ngayon ang tunay na tagapagtanggol, at ang kanyang ama ay isang saksi sa pag-asa ng bagong panahon. Ngunit may isang huling sigaw, isang malupit na pagkakahulog ng kalikasan, si Lolo Sisto ay hindi nakaligtas. Ang kanyang sakripisyo ay natapos sa huling pagdapo ng punyal. At sa dulo ng gabing iyon,
tanging si Andres ang natira, hawak ang punyal, at ang liwanag ng bagong umaga ay sumik sa kalangitan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may isang lihim na natutunan, ang tunay na dilim ay hindi laging nasa harap. Minsan, ang pinagmulan ng lahat ng ito ay nagsisimula sa loob. Ang araw ay sumik sa kabila ng kagubatan, at habang ang mga unang sinag ng liwanag ay dumapo sa mga puno, si Andres ay nakatayo sa gitna ng lahat ng nangyari. Hawak pa rin ang punyal, ngunit ang pakiramdam niya ay hindi na tulad ng dati. Ang mga sugat ng nakaraan, ang mga lihim na natuklasan, at ang mga sakripisyo ng mga mahal sa buhay ay nag-iwan ng marka na mahirap tanggalin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam niyang natapos na ang laban, at hindi na siya muling babalik sa pagiging bata na hindi alam ang kanyang tunay na papel sa mundong ibabaw. Habang ang malamlam na hangin ay dumaan sa kabubatan, ang mga puno na dating malupit at puno ng dilim ay nagsimula ring magbago. Ang kagubatan, na may kasaysayan ng takot at puot, ay unti-unting nagiging simbolo ng pag-asa. Ang mga nilalang ng dilim ay hindi na naglakad sa kanyang landas, at sa halip, ang mga alon ng hangin ay nagdala ng malamig na hangin ng kapayapaan. Natutunan ni Andres na ang mga pagninilay-nilay sa mga nakaraan ay hindi kailangang magdala ng takot, kundi ng kabatiran. Hindi na siya ang batang Andres na nag-aalangan, ang mga puwersa ng dilim ay hindi na kayang mangibabaw sa kanyang pagkatao. Nasa tabi ni Andres nakatayo si Lolo Sisto. Hindi ang matandang guro na nakatago sa dilim, kundi ang isang kaluluwang payapa at nagbabalik sa mas mataas na layunin. Tinapos mo na ang laban, Andres, ang kanyang boses ay marahan ngunit puno ng kabiguan at pagkasiyahan. Ang sakripisyo ko ay naging bahagi na ng kwento. Ngunit ikaw ang naging tulay. Ikaw ang nagbigay ng liwanag sa gabi ng kagubatan. Ang mga salitang ito ay nagbigay ng kalma sa puso ni Andres. Hindi lang ang punyal ang nagsilbing gabay, kundi ang lahat ng mga natutunan at mga sakripisyo ng bawat isa sa kanila. Ang tadhana ng mga tagapangalaga ay hindi palaging magaan, ngunit sa bawat hirap at pagluha, may mas malalim na layunin. Si Lolo Sisto ay tumingin sa kalangitan, at ang mga ulap na noon ay madilim at mabigat, ngayon ay nagbukas upang magbigay daan sa isang maliwanag na araw. Hindi natin alam kung ano ang susunod, ngunit natutunan ko na ang bawat sakripisyo, bawat alay, ay may dahilan. Ang kagubatan ay maghihilom, at ang mga nilalang ng dilim ay maghihintay ng tamang pagkakataon, ngunit ikaw, Andres, ikaw ang magpapakita sa kanila ng tunay na kapangyarihan ng pag-ibig at pagtanggap. Sa mga salitang iyon, ang kagubatan ay nagbago. Ang madilim na daanan na dating puno ng takot at nilalang na umaatake, ay naging isang landas na puno ng liwanag, ang bawat dahon ay kumikislap sa ilalim ng sinag ng araw. Ang punyal na hawak ni Andres ay hindi na lamang simbolo ng takot at kaligtasan, kundi ng bagong simula. Sa bawat hakbang niya, alam niyang hindi lang siya tagapangalaga ng kabubatan, kundi ng mga alaala at sakripisyo ng mga nagdaan. Si Andres ay umupo sa ilalim ng isang malaking puno at tiningnan ang paligid. Lahat ng ito, ang mga pagsubok, ang mga lihim na natutunan, ang mga nawawalang mahal sa buhay, ay may dalang aral na magbubukas ng mga bagong pinto para sa kanya. Hindi siya natatakot sa mga susunod na hakbang. Alam niyang ang kanyang misyon ay hindi natapos sa pagtanggal ng dilim, kundi sa pag-ibig at pagkakaisa ng mga nilalang sa kabubatan. Ang kwento ni Andres ay hindi lamang tungkol sa isang batang nagtagumpay laban sa mga nilalang ng dilim. Ito ay kwento ng pagkilala sa sarili, ng pagtanggap sa mga pagkatalo at sakripisyo, at ng pagpapatawad sa mga saloobin at pagkakamali ng nakaraan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nahanap ni Andres ang tunay na diwa ng pagiging tagapangalaga, hindi lamang ng kabubatan, kundi ng kanyang sariling kaluluwa. Habang ang araw ay patuloy na sumisikat,
napansin ni Andres na ang punyal na hawak niya ay nagsimulang kumislap ng kakaibang liwanag. Isa itong senyales na ang kaharian ng dilim ay natapos na, ngunit ang tunay na laban ay hindi na laban sa mga nilalang, kundi laban sa mga tinatago niyang takot at lihim. Ang kagubatan, tulad ng puso ni Andres, ay nagsimulang maghilom. Ngunit ang kwento ng mga tagapangalaga ay patuloy. At sa kanyang pag-alis mula sa lumang kagubatan, dala-dala ni Andres ang pinakamahalagang aral. Hindi lahat ng laban ay natatapos sa pagtatapos ng madilim na gabi. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang mga hakbang patungo sa liwanag ng bagong araw. At sa mga huling sandali ng kwento, ang kagubatan ay tahimik na nagbabalik sa isang bagong kabanata. Ang mga nilalang ng dilim ay natutunan na ang bawat alon ng hangin ay nagdadala ng pagbabago, at si Andres, bilang tagapangalaga, ay natutunan na sa bawat pagtatapos, mayroong bagong simula.